May bago po tayong project na steel sliding window. Ipapasilip ko lang po sa inyo. Ito po, may screen po siya. Ito po yung screen niya. Ito po yung screen niya. Bali pang 2 panel po ito. Ngayon kapag nailagay na yung salamin, saka ilalagay naman itong grills niya. Dito sa labas po ito kalagay. Maling mangyayari po, naka-welding po. Naka-welding yung grills dito sa frame. Isang magandang araw na naman po sa ating lahat. Bibigyang pansin lang natin po yung nasa comment natin, yung mga nag-comment, yung nasa comment section natin tungkol sa steel sliding window, kung paano maglagay ng roller guide. Ang tanong po doon kung ano ba ang pinaka magandang ilagay na roller guide. Round bar ba, square bar o flat bar? Bibigyan po natin ng linaw yan ngayon. Papakita natin kung ano ba ang pinaka magandang ilagay na roller guide. Papakita ko muna itong roller natin. Ito yung ginagamit ko ngayon na roller. Ito naman yung ginagamit ko noon. Dahil wala na kasi, phase out na to. Wala nang mabili na ganito. Pero noon, ang ginagamit ko, nung ganitong roller pang ginagamit ko, round bar ang ginagamit ko noon. Yan, ganyan. Nung wala nang mabili na ganito, dahil phase out na nga, ganito ang pinakamaraming may nabibili, kaya ito na ang ginagamit ko ngayon. Kung mapapansin nyo, itong roller na to, malalim yung kanal niya, yung groove niya. Ito naman, mababaw lang. Ayan o. Kaya napakagandang gamitin dito na roller guide ay yung round bar, ganyan. Ito naman, kapag ang gagamitin dito ay yung round bar, yan, ganyan. Saktong-sakto siya. Wala siyang play. Yung mga mekaniko ang gumagamit ng play. Ibig sabihin, saktong-sakto. Ang problema nito, kapag saktong-sakto siya, wala siyang play. Pagka inilagay mo tong roller, pag tumalgilid yung roller, mahirap siyang gumulong, naiipit yung roller. Ang isang pang problema nito, papakita ko kung yung isa pang problema nito. Magwe-welding tayo. Ito, isang problema nito. Kapag tumama yung welding dyan, tumatalon siya. Kailangan i-grind mo pa yan. Trabaho mo, i-grind mo pa yan. Yung mga welding na yon. Kasi tumatalon siya, tumatama yung gilid ng roller. Oh. Paano na kapag maramihan? Halimbawa, isang buong bahay, nasa 8 bintana. Isang trabaho ang magga-grind dyan. Kaya hinanap ko yung kung ano ang pinakamaganda. Ngayon kapag mas malaki naman, kasi itong round bar na to, 8mm. Yung round bar na to. Kapag mas malaki naman itong 10mm,
Hindi naman pwede gawa ng, kung mapapansin nyo, hindi siya nakadikit sa gitna. Itong dalawang gilid lang ang nakadikit. Hindi siya nakadikit sa gitna. Yan ang problema. Pero kapag ganito ang roller na gagamitin, okay na okay yung round bar. Ayan o. Okay na okay yung round bar. Walang sabit. Di katulad nito na sumasabit doon, tumatama doon sa welding. Kailangan i-grind mo pa yan. Yan po ang isang problema dyan kapag ka round bar ang gagamitin. Pero kapag may mabibili po kayo na ganito, pwedeng pwede po na round bar. Yung mababaw lang ang groove. Yung mababaw lang ang kanal. Pwedeng pwede po yan, walang sabit o. Hindi siya sumasabit. Ngayon, kapag square bar naman, itong square bar na to ay 8mm, yung pinakamaliit na square bar. Ayan, ganyan o. Kung makikita nyo, itong gilid niya, nakadikit dun sa gitna. Nakadikit dun sa gitna. Tapos itong dalawang gilid naman ng roller, para dito sa gilid, nakadikit siya dun sa dalawang gilid. Tapos yung sa gitna, nakadikit naman sa gitna ng roller. Yan. Try natin i-welding. Ang paglagay po niyan, ganyan patagilid. Hindi ganyan. Ayan. Bale, ang nangyari, doon sumuksok yung welding. Oh, nakasuksok doon yung welding. Walang sabit dito. Ayan, ganyan oh. Walang sabit. Bale, dyan naka-welding oh. Kita nyo, doon sumusuksok dyan yung welding. Halimbawa dyan, yung may kuanya na yan, yung may space na yan, dyan tatama yung welding. Hindi niya matatamaan yung dadaanan ng roller. Kaya maayos po siya na gumulong. Ayan. Kaya para sa akin, itong square bar po na pinakamaliit na 8mm ang pinaka the best na ilagay. Pamanya. Yan po mga kaibigan, yan po ay ayon sa aking kaalaman dahil bago pa po ako nag-upload dito sa YouTube, marami na po akong ginawa na ganito, na steel sliding window. Sinubukan ko po dito sa bahay namin. Ayan, sinubukan ko dyan sa bahay namin. Tapos yung mga customer nagustuhan naman. Kaya, yan ang ginawa ko. Yan ay, kaya ang pinaka-the best po na ilagay ay yung square bar. Kapag ganito ang roller na gagamitin. Pero kung ganito na roller, pwedeng-pwede po yung round bar. Ngayon, kapag flat bar naman, mapunta tayo sa flat bar. Itong flat bar na to ay 1/4 by 3/8. 1/4 by 3/8 po ito. Okay na sana to. Okay na sana ang flat bar. Ang kaso nga lang, medyo may talim. Matalim po yan. Ang problema, baka sa katagalan, mapudpud po doon. Mapudpud yung roller sa kaka-slide. Kaya para sa akin, hindi pwede yan. Kasi yung ginagawa natin na steel sliding window, hindi na pwedeng tanggalin yung roller, nakapix na po yun. Kaya kailangan yung sigurado na matibay yung pagkakalagay kasi hindi na pwedeng tanggalin.
kung tatanggalin mo man yon, kailangan mo pa ng cutting disc, mahirap tanggalin. Hanggang doon na lamang po at yun ay tulad po ng aking sinabi, yun ay ayon sa aking karanasan. Ngayon kung kayo na ang gagawa, pwede yung maghanap kayo ng kung ano yung akala nyo ay mas madali para sa inyo. Marami kasing nagsasabi doon sa video natin, yung naunang video natin na kasi daw yung pwede daw yung flat bar at saka yung round bar na lang daw ang gagamitin para hindi daw masira yung roller. Ayun po at yun ang po ang kasagutan sa tanong na yun kung ano ba ang pinakamagandang gamitin. Ito na po ang ating may bago po tayong project na steel sliding window. Ipapasilip ko lang po sa inyo. Ito po, may screen po siya. Ito po yung screen niya. Ito po yung screen niya. Bali pang 2 panel po ito. Ngayon kapag nailagay na yung salamin, saka ilalagay naman itong grills niya. Dito sa labas po ito kalagay. Maling mangyayari po, naka-welding po. Naka-welding yung grills dito sa frame. Hanggang doon na lamang po at maraming salamat sa panonood.